Alam nyo ba kung sino ang pinakamalaking bumibili ng mga ginto, nickel at tumprador ng lahat ng minimina sa Pilipinas? Si Martin Tambaluslos. Barko-barko na mga nickel ang kanilang ibinibenta sa China. Tapos kung makapostura, wow, anti-China. Pero barko-barko, ang isang barko ng middle grade nickel ni Martin Romualdez pang advocate for environment. At para sa kanya, kung bakit gusto ni Bongbong manatili sa poder, dahil nais niyang i-control ang malalaking minahan sila ni Martin Romualdez. Minahan ng pagnanakaw sa pondo at minahan ng ginto. Ito ang tinitira nila Martin Romualdez. Alam niyo ba kung sino ang pinakamalaking bumibili ng mga ginto, nickel at tumprador ng lahat ng minimina sa Pilipinas? Si Martin Tambaluslos. Barko-barko na mga nickel ang kanilang ibinibenta sa China. Tapos kung makapostura, wow, anti-China. Pero barko-barko, ang isang barko ng middle grade nickel ni Martin Romualdez, 60 million pesos ang tubo. Isang barko pa lang 60 million pesos. Malinis yun. Siya na rin ang may-ari ng Benguet Mining. Siya na rin halos na nagkokontrol ng Felix Mining. Wow! So si Martin Romualdez ay wala sa poder bilang presidente, pero nagagamit niya ang poder ni Marcos sa pag-abuso sa ekonomiya at patrimonya ng buong bansa. Yan ang undeniable truth. Si Lisa Araneta, hindi elected official, pero ang poder ni Marcos, nagagamit niya at ng kanyang kapatid na si Martin Araneta para lumaganap ang sindikato sa agricultural smuggling, cartel at hoarding ng bigas, asukal, sibuyas at pati na sa mga transaksyon sa Bureau of Customs. Hindi siya presidente, pero dahil presidente si Marcos, nagagamit niya ang poder ni Marcos. Ganon din kay Romualdez. Pakinggan natin, dapat ang unang mag-resign, tanggalin mo ang ulo, lahat sila babagsak. At sino ang ulo na walang utak pero kriminal ang diskarte? Si Marcos. Matatanggal si Marcos sa poder, ang sindikato ni Lisa at ng kapatid niya matatanggal din. Ang sindikato ni Martin Romualdez matatanggal din. At lahat ng mga magnanakaw sa DPWH at iba pang sangay ng gobyerno, pag wala si Marcos, lahat sila matatanggal. Ayaw nilang pumalit si Sara Duterte dahil ipapakulong sila lahat. Iyon ang dahilan. Makukulong talaga sila. Kung mahirap arikluhin si Rodrigo Duterte, dobling mahirap arikluhin si Sara Duterte. Yan ang totoo. Kaya takot sila kay Sara Duterte. Mahirap po arikluhin ang isang Sara Duterte pag siya ang naging presidente. Ang mga magnanakaw, ang mga terorista, ang mga droga, ang sindikato, at mga mandarambong, ang mga fixer, wala lahat yan, ubos. Kaya ayaw nila kay Sara Duterte. Yan lang naman yun. Lahat ng ayaw kay Sara Duterte ay gustong manatili ang sindikato at kriminal na gobyerno ni Marcos dahil pinapakinabangan nila. Yan. So pakinggan natin ang naturalist at natural environment advocate protector. Siya na magpakilala ng kanyang sarili at bibigyan natin siya ng pagkakataon dito sa panawagang Marcos resign, Marcos alis dyan, bangon sambayan ng Pilipino. Thank you kay Brother Patrick Ong for giving his time for sign language translation. As always, ever present po. Thank you, brother. Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi. Maraming salamat po ka Eric. Ako po si Kapitan Rene Mantarig. Ako po ay taga-Bungabong Oriental, Mindoro. Ako po ay retiradong kapitan ng barkong merkante sa ibang pang-overseas po.
Noong 2020 lang ako tumigil. Ako po ay nagsimulang maging environmentalist. Ipinaglalaban ko po ang problema doon sa bayan namin dahil mali po ang ginagawa ng DPWH. Mali. Malulubog kami sa baha, no? So hanggang sa ako po ay nanaliksik ng sariling sikap. Kaya ako po ay naging naturalista. Alam po ninyo, yung naturalista, mas mataas po ang antas ng kaalaman ng naturalista sa environmentalist. Kaya po ang mga ilalahad ko dito ay kinukuha ko po ang atensyon ng mga environmentalist na kung mali ang aking sasabihin dito ay magtuos tayo kay Architect Palafox, sa mga taga-UP Marine Scientist, at mga sila Rodolfo Siringan, no? Na matutunayan ko na mayroong malaking pagkakamali ang nangyari sa pagpapatupad ng flood control na yan, no? Ay papatunayan ko sa inyo. Mapapansin nyo ba na wala nang lunas-lunas ang baha? Sa isang taon, gumagastos sila ng 316 billion pesos. Ilang taon na yan? No? Matagal na sa Senado. Halos 3 taon. Araw-araw sinasalang ang DPWH. No? So, didiretsahin ko na po kayo. No? Ang pagkakamali po ay napakalaki. Dahil mali po ang nangyari. Nakasaad po sa ating konstitusyon. Dito po ang aking basihan. Meron po silang nalimutan. Ito po, according po sa ating saligang batas, sa Ingles, the state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology. Yan po ay ginagawa nila, no? Para maligtas tayo sa baha. Pero meron po yung kadugsong. Ang kadugsong po nun ay in accord with the rhythm and harmony of nature. No? So ano po ang malaking pagkakamali? Sasabihin ko na lahat ng flood control na yan ay scam. No? Ang ibig sabihin po niyan na tayong humanity, tayo ang makikisama sa kalikasan, sa tadhana. Tayo po makikisama sa kalikasan sa tadhana. Hindi po mangyayari na ang kalikasan ang makikisama sa tao. No? Yung po ang malaking pagkakamali. Yan pong lahat ng flood control, doon na lang po sa flood control. Isipin ninyo, kukontrolin mo yung baha, no? Ang baha, ang problema ng baha, nandito sa bukana ng ilog, no?